Magandang araw uli sa inyo mga kababayan. JTB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan natin ngayon itong ni-reveal na source ng Pulveron video. At wala pong iba kung hindi ang lola nyo. Hindi ho. Ah, si Amy Marcos po ang source ni Maharlika sa Pulveron video. Yan. So, hindi po ba etong si Maharlika ay nagtaning ng petsa, January 1, ah, January 5, ilalabas nila. Ang maglalabas po pala, eto palang si Amy. Pakinggan niyo po ito. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko. He, At si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. nako, Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera. Napanood yun naman yung vlog natin, di ba? see? Tapos, hindi po sumasagot si Senator Amy Marcos dito. Kailan pa po ito sinabi ni Maharlika? Bago pa dumating yung petsa na yan. Hanggang sa nung dumating na yung petsa, ano na nangyari? 'Di ba? Hindi ko sinasabi na ito po ay totoo. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, kung paano ang ginawang pabor kay Maharlika, pabor na binigay sa kanya ni Avel Bacudio, tapos kalaunan nung hindi na niya mapakinabangan, ay, nako, inahas na. 'Di ba? Inakusahan na ng kung ano-ano. Hmm. Sinira na yung tao. Ang problema naman, doon sa iba, kung di rin naman may katangahan, pinaniwalaan si Tutubi. First time nyo narinig sa akin, tinawag kong Tutubi, si Maharlika. Now, again, hindi ko sinasabing si Amy Marcos nga po talaga ito. Unless si Amy mismo mag-deny. Pero bakit walang denial si Amy? Ang nagsalita ay yung kanyang aliping si Direk Daryl Yap. Yun ang nagsabi indirectly pa na tinanong daw niya si Amy kung kasi nga siya yung ini-implicate ni Maharlika. Ang sabi, ginawa lang raw ni Amy, tinitigan lang daw siya. Tapos sabay sabi na sa tagal nating magkasama, dapat sana nalaman ko yan. Ano yan? Kanino yan? Na kanino, saan at kailan? Ngayon, kailangan natin dito magsalita si Amy Marcos. Bakit kanyo? Kasi si Amy Marcos ang ngak-ngak ng ngak-ngak ng ngak-ngak. Ang problema ito nagtutugma po kasi ang sinasabi ni Amy at sinasabi nito ni Maharlika. Baka nga pati, okay, ito baka nga pati yung source ni Ka Eric, baka siya rin. Yung 1.8 billion daw na travel expenses. 'Di ba? Baka siya rin yun. Tignan nyo ang kapansin-pansin po kasi dito, bakit biglang nanahimik etong si Congressman Tambunting matapos na malaman niya kung sino etong taga-Senado na lalaki daw na source at hindi daw senador. Hindi rin niya masabi na staff ba ito ng senador. Hmm. 'Di ba? Bakit biglang nanahimik si Tambunting, hindi ini-reveal sa taong bayan? Wala na tayong nabalitaan na any further explanation. Well, kung loloobin po ng Panginoong Diyos na makapag-cover ulit tayo sa Congress sa darating na hearing ng SMNI, sana po magkaroon ako ng pagkakataong itanong ito sa kanya. Sino ang taong ito? Anong ginawa ninyo sa information after you learned?
At kung sabihin niya nga, we cannot reveal kasi ganito, ganyan, ganyan. Well, at least give us info in a nutshell na malaman natin how you treated that information. Di ba? Oh. Ito, palagay lang po namin ito. Naming mga magkakaibigan na nag-uusap-usap rin rito. Ang hearing daw po ay sa 23, if I'm not mistaken. Di ba? Now, sabihin natin na hindi po totoo ito. Pero, dapat po rito ngayong maalarma si Senator Amy Marcos. Bakit kanyo? Yung kanyang ginagawa laban dito sa administrasyon ng kapatid niya. Well, mga kababayan, hindi po ako maniniwala na sa sinasabi ng mga iba na taktika lang ni Amy yan, ganun-ganun. Hindi ako naniniwala doon. Meron siyang bitterness na itinatago talaga. At sa maraming pagkakataon, kita na natin yan. She already manifested that. Kaya nga meron siyang mga alagang vloggers na sinasabi nga nila naman, ang narrative nila ay mga dati pa naming nakasama. Na ngayon ay nag-iipon-ipon sa kabilang grupo na sinasabi nila, nasa tamang Marcos kami. Kako, baka may tama yung Marcos na sinasabi nyo. O ngayon, kung eto si Maharlika po ay nagsisinungaling nang ini-implicate niya na si Amy Marcos na insecure kay Attorney Liza Marcos ay nag-uutos. Alam nyo, kung galit si Attorney Liza Marcos, bakit ipaaalam pa rito kay Amy? 'Di ba? Kung ito ay gawa-gawa ni Amy Marcos, patay tayo. Patay talaga sila rito. 'Di ba? Kailangan po direktahan na 'yan. Bakit kanyo? Pwede ho na sana siyang ikatanggal niya 'yan sa Senado ni Amy. Bakit? Abay, kailangang umaksyon dito ng Ethics Committee. Dapat ang isang senador, ah, malaman niyang maigi kung hanggang saan po ang limitasyon ng bunganga. Tuturuan ko na lang siya. Wala po kasing immunity absolute ang senador at ang kongresista. Ang kanila pong immunity lamang from suit ay kapag sa mga salitang binibitiwan nila sa oras ng kanilang privilege speech at sa panahon ng kanilang committee hearings. Okay? Provided that the Congress is in session. Okay? So, ingat-ingat, Senator Amy Marcos. Dahil oras na may nailabas na ebidensya si Maharlika na sa kanya talaga nanggaling yan. Let's say, a Viber message, di ba? Phone number, which is verifiable na. Registered na yung mga phone numbers ngayon. Patay ka ngayon, Amy Marcos. Kung hindi ka matanggal sa pwesto, malamang tanggal at baka mapakulong ka sana ng iyong hipag. 'Di ba? At laking halakhak ni Maharlika diyan. Ayun nga po yung sinasabi ng iba. Mag-iingat kayo sa pagdikit kay Mr. Sasot at kay Maharlika. Sapagkat yan dalawang yan, mapaghanap yan ng ikasisira ng kapwa na kanilang gagamitin. O kahit na dumikit sa'yo at wala yan na makitang kasiraan mo, shit, mag-iimbento sila laban sa'yo. At hindi naman nakapagtataka. 'Di ba? Hindi naman nakapagtataka 'yan na gawin nila. Oh. Pero sa ngayon, nako, Senator Amy Marcos, yung sinasabi na napasukan sila ng peking loyalista, nako, hindi kaya si Senator Amy Marcos na ang peking loyalista? Hmm. 'Di ba? Alam niyo naman, mga kababayan, na-debunk na natin ang source ng sinasabi nilang pulburon, yung nagkokoka. 'Di ba? Ito po ay lumang magazine na inimbento noong 1991 na hindi naman yun ang laman ng balita nung petsa ng magazine na yan na sinasabi nila. Mapapanood nyo yan sa mga nakaraang contents natin. Hmm. Pero grabe. Dahil po nauubusan na, naiipit na si Maharlika.
Dahil nga gaya ng sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala iyan, pulburon, wala iyan, parang gano'n, eh, 'di ba? Ah, dahil kung 'yan ay, 'di ba, totoo, matagal na 'yan sanang lumabas. And I totally agree with that statement. Bakit kanyo? Ha? Marami pong ayaw si BBM manalo sa puwesto, maging presidente. Maging vice president nga lang ayaw, 'di ba? Sukdulang dayain, pagtangkaan ng buhay. During the campaign period, hindi nga ako nagkamali nung sinabi ko na yung, klase ng security niya, yung detail niyang 'yan, pati yung paglapit-lapit ng mga tao na talagang yakapan siya, 'di ba, yung mataas siya tapos nilulundag siya baka po puwedeng laslasan siya ng pulso o ng leeg ng naka-blade lang o cutter. Abay, nakita niyo naman yung nangyari noong motorcade sa General Trias, nalaslasan siya rito sa braso, 'di ba? Kasi nga yung kanyang yung tawag dito, yung, arm sleeves niya, walang ordinary lang kung ano yung ginagamit namin, yun lang din ang ginagamit niya, wala itong, metal, yung, iron mesh sa loob na ano, na flexible. O na kung madampian ng patalim, hindi po babaon sa hindi aabot sa balat ng tao, hanggang dun lang sa iron mesh. Hmm, hanggang sa binago nila, 'di ba? Eto pa kaya kung totoo yung sinasabi ni Maharlika na merong pulburon video? Hmm, yan ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kung totoo yang pulburon video, panahon noon pa lumabas, tama po yun, ah, noon pang bago maghalalan, oh. At ngayon, kung meron pong ilalabas namang video, dapat po, nako, kailangan, kasi ang pinalilitaw nila, nitong presidente na si BBM, ginagawa ni BBM 'yan. Yun pong origin ng kuwentong iyan, 1991 pa. Yung kwento ng, fake interview sa Rolling Stone, sa isa sa mga miyembro sa kanila. Hmm. Pero base rito sa salita ni Maharlika, ang sinabi ni Amy ano, sinabi lang sinabi lang, chika lang sa kanya ni Amy. And there was a time, alam niyo naman, 'di ba, naka-penetrate si Maharlika sa pamilya Marcos. Hindi lang kina PBBM, maging rito kay Amy. Oh, Nagpapabilis si Lisa ng siya. Bubu. Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Okay? patay. So ito na ngayon, iniisa-isa na po ni Maharlika ang pagdudurugin ang mga Marcos, ang, miyembro ng Marcos family, 'di ba? So, sabi ko nga, isang, malaking pagkakamali ni Amy ang, sinuportahan at, inendorso etong si dating Pangulong Duterte sa mga loyalista at naging presidente pa tuloy. Tapos, ngayon naman yung kanyang pakikipagkaibigan kay Maharlika. Oh, hindi ko sinasabi na totoong sinabi niya. Ang sinasabi ko, dina-damage na sila ngayon ni Maharlika. Sila-silang magkakapamilya kung ito ay hindi totoo, pero ang maliwanag, pinag-aaway-away na po sila, 'di ba? Yun. Ayaw ni Lisang malaman yan. Ayaw ni Lisang malaman na ang kanyang pamangkin, well, alam na ng buong mundo na si itong si Paul Soriano ay isang Amerikano. Kaya galit na galit sila na inappoint nila. Kaya pinapapatay nila ako. Tapos, yung isang, akla, nay, yung isang bakla, si Maui, gumaya din. Diyos ko, pinapapatay din siya. Diyos ko naman, tagal naman. Nakisakay din dito kay Maharlika. Ay nako. Okay, literally. At yung mga Facebook page natin. Diba? Literally at yung mga Facebook page natin. Mga kababayan, yung pagkaka-takedown po ng mga Facebook pages nitong mga
pansinin niyo puro sila mga anti-government at saka ang common po sa kanila ay mga pro-China. Mismo ho, panoorin niyo ito kay Admin Rich. Okay, type niyo lang Admin Rich sa FB, makikita niyo ron, hanapin niyo sa mga videos niya, napaliwanag niya ron ng malinaw na mismong ang Meta, ang Facebook mismo, ang nagsa-shutdown o nagsususpend ng mga accounts na ito. Bakit? Siyempre nga naman ang Facebook o ang Meta ay American. Tapos ipagagamit lang nila sa mga narratives ng mga anti-America, 'di ba? Sa mga pro-China. Oh. Tapos ito pa, ang Beijing mismo tinitake down nila yung mga actually naka-block nga sa China ang Facebook. Hmm. So yun po ang ilan sa mga dahilan din kung bakit nangyari yun kay Mr. Sasot. And apparently, yung notification sa kanya ay mukhang edited lang kasi nga naman pag nagpa-review ka po, hindi po instant lang 24 hours, nag-apila ka, may sagot agad sila. But that is also possible. Pero ang natuklasan doon, dineactivate yung kanyang account, tapos 24 hours lumipas, buhay na naman uli. Oh, pero yung dun sa iba na mga naririto sa Pilipinas, yun ho yung dahilan ng Meta. Sila yung suspend, sila yung nagte-take down ng ibang mga pages. Hmm. Sabi ni ano, pwede ba i-reveal ni Maharlika ang sinasabi niya na si Manang Aimee nagsabi sa kanya ng pulburon si PBBM? Ito na nga po, yung nire-reveal niya na. O eto, ulitin natin. At si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, okay, nang na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang Hmm. sisingutin. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister-in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagbidangan pa nga si Pebbles Talakera, napanood yun naman yung vlog natin, di ba? Na nagpapabili si Lisa ng siya. Bubu. Okay? Tapos na ang taning kay Senator Amy. Kaya 2024, tuloy-tuloy ang bakbakan natin. Diba? Ako, ito lang mapapayo ko lang po rito. Ano yung pinaka-best na gawin dito ni ah, Senator Amy Marcos? Well, pinaka-the best po dito to counter this kind of allegations. Napakaseryoso nito at very damaging po. Kailangan niya ho talaga na magsalita. Siyempre, kailangan niyang i-deny ito. Pero ang tanong, paano niya i-deny? 'Di ba? So yun po yung napaka-exciting. Ayoko namang pangunahan. Pero wala akong option si Senator Amy Marcos dito kung hindi i-deny ito. At malamang mapagsisihan niya ang multot o halimaw na ginawa niya at pinapasok niya sa kanilang angkan. Well, possibility is si Senator Amy ang puting ahas na binabanggit. Kasi yung mga sensitibong impormasyon, lalo na yung mga ayaw niya, 'di ba? Nakakarating kay Maharlika. Hmm. Tapos ang sinasabi naman niya ngayon ni Senator Amy Marcos, ang magpapabagsak kay PBBM ay nasa loob. Hindi kaya isa siya sa mga 'yon? Kaya lang, mukhang malaki ang problema niya ngayon. Dahil totoo, nakabilang na siya sa pagsira sa Marcos administration, sa administrasyon ng kanyang kapatid, pabor na pabor sa mga kalaban, whether true or not yung mga akusasyon. Tapos ngayon, kasama na rin siya sa binabasag. So papaano 'to baka bukas sabihin ni Maharlika, katunayan, isa ka sa gumagamit ng ipinabibili. Patay ka ngayon, Amy. Mukhang ikaw ang kakailanganin na magpa-drug test. Kasi si PBBM, nagpa-drug test na nung campaign period. At isa lang ang kidney na malabo naman na salaksakan pa niya ng droga sa katawan ang sarili niya. Di yung kabilang kidney niya at yung kanyang atay at balon-balunan, di bumigay yun. Tegi agad siya noon pa. Oh, 'di ba? So yun po pinaka the best.
For Amy Marcos, yung mga kapwa ko vloggers na anti-BBM na alam kong nanonood rito sa atin ang makakuha ng ideya, well, parating nyo po sa kanila, sa kanya sabihin nyo, ang payo ni JDB, sagutin nyo si Maharlika, pero i-back up po ninyo yan, ang sinasabi ninyo, back up po nyo po yung sinasabi ninyo ng magandang sagot. Rasyonale, bakit nyo nasasabing si Maharlika ay galit lamang sa inyo? Kasi bakit ngayon lang sa'yo nagalit? Ngayon ka lang binanatan. Samantalang, ultimo asawa ni BBM, ultimo mga anak ni BBM. 'Di ba? Tinitira nila. Oh, bakit ikaw ngayon lang? So ano ang koneksyon ni Senator Amy Marcos noon na malalim at masaya kay Maharlika? Pero bakit ngayon? Tila'y umaasim at isinasabit na siya sa pulburon video. At ayon nga kay Maharlika, siya pala ang maglalabas nito. Hmm, 'Di ba? Sabi ni Jess. Alright, so grabe to ha. Maharlika naglabas ng ito sinasabi ko sa inyo eh. Sa pagkakakilala ko kay Maharlika, no? Dadalawang beses pa lamang ito naglabas ng ebidensya. At kapag meron itong ebidensya po, talagang ang gagawin niyan, isusuka niya kaagad ito. Number one, kailan niya naglabas ng ebidensya? Ito lang, panahon ng away nila ni Banat Bay. Di ba? Pinagmumura niya si Banat Bay kasi dinideny ni Byron na nagbigay ng pera sa kanya si Maharlika. Tapos sabi ni Banat Bay, "O sige, kapag kami na ilabas kayong mga resibo, babayaran ko 'yan, tapwe." May nailabas na mga remittances, mga resibo. Di tahimik si Banat Bay. Pangalawang pagkakataon na naglabas ng ebidensya si Maharlika, yung sa Bunena, 'di ba? Sila Senator Amy Marcos kasama etong kadiwa, 'di ba? Namili sila ng mga sibuyas na overpriced kasi may mabibili ka pala na 150, 50, 60 per kilo mula sa mga magsasaka. Pero bumili sila sa Bonena Cooperative na nagkakahalaga ng base ron sa resibo, sa invoice ay 530 mahigit yung presyo per kilo. Tapos ibinenta po nila ito sa mga kadiwa stores ng magkano lang yun? 170 ba yung presyo noon? Sobrang baba. Ibinagsak nila yung presyo. Tapos meron pa siya nung video, si Amy, napanood ko yun, mamalaki niya pa na bilang tulong sa mga taong bayan, magkaroon ng sibuyas, namili sila kasama ang kadiwa kung saan sila nakarating. Nakaabot sila hanggang Pangasinan. Tapos nung naglabas na si Maharlika ng issue tungkol doon sa inoverprice nila na mga inoverprice po yung pagbili pero bagsak presyo ang pagbenta. 180. Inilabas nila ni Maharlika resibo. Yung katunayan ng mga presyo nandun. Nagkaroon nga po ako ng kopya eh. 'Di ba? Mari-research nyo pa nga yan. At yan yung naging basis ng indictment ng mga tiga Department of Agriculture, yung mga nakasangkot doon, maliban kay Aimee. Pero kung titignan nila yun, shit, kasama si Aimee ho doon. Doon ho ako nagsimula na mabuisit kay Aimee. Hindi ba? Ang tawag niyo po sa akin noon toxic vlogger. Sabi niyo sa akin noon, ayoko na sa'yo, toxic ka na. Kinakalaban mo na ang Marcos. Ang Marcos lang ang makakapagsilbi ng maganda sa bayan. Tapos ginaganyan mo si Aimee. Katawiran ko naman, di naman tinuro ni Apo Lakay na ang Marcos loyalist ay sumamba sa isang apelido. Ang itinuro ni Apo Lakay ay Filipinismo. Ang ibig sabihin po noon, uunahin mo ang pagmamahal sa Diyos. Dahil kung wala kang Diyos na kinikilala, hindi ka madidisiplina. Sa ikauunlad ng bayan, kailangan ng disiplina. 'Di ba? Tapos sumunod, pagmamahal sa bayan. Pangatlo, pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya nga po ang aming ideolohiya na Filipinismo ay tinatawag na
kaisipang makadiyos, makabayan, at makatao. Oh, hindi ho sinabing makapamilya Marcos, makadugong Marcos. Hindi po. Ang turo doon ay pagrespeto, paggalang sa nasa pwesto. Oh, kahit sino pa ang leader diyan kasi Diyos, bayan at tao ang pagsisilbihan natin bilang mga Marcos loyalist, bilang mga loyalista. Hindi gusto ni Apo Lakay na see no evil, hear no evil tayo. Oh. Then later on, sabi ko nga, sana mali ako. And apparently, or luckily, I was proven right. Taksil sa kanila si Amy.